magulang inyong matutunghayan ay hango sa Biblia na matatagpuan sa Aklat ng Lucas, Kabanata 15, talata 10 hanggang 32. Ito ay patungkol sa isang Ginoo na may 2 anak. Inyong itali na mabuti ang mga yan at dalhin sa aming kamali. Maya-maya ay darating pa ang iba pang mga sako na naano. Ginoo, naririto na po ang inyong inumin. Anak, nasa na kaya ang iyong kapatid? Baka kung ano nang nangyari masama sa kanya. Huwag niyo na po siyang alalahanin, Ama. Ako'y nakukuhaw. Bigyan niyo nga ako ng maiinom. Sige, iwan niyo muna kami. Anak, saan ka na marunong? Ilang araw ka na wala. Hindi namin batid. Kung saan ka nagtungo? Sa kabilang bayan ng Ama. Nagkasiyahan lamang kami ng aming mga kaibigan. At hindi ka man lang nagpaalam sa aking ama? Anak, nag-aalala lamang ako sa iyo. Baka ikay mapahamak. Ama, huwag na kayong makialam. Malaki na ako. At alam ko na kung ano mas nakakabuti para sa akin. Bakit ganyan ka na sumagot sa aking ama? Iyan ba ang natututunan mo sa kabilang bayan? Ano ba? Bakit ang dami yung mga tanong? Napakarami namang maalituntunin at pinagbabawal sa tahanan ito. Hayaan niyo na nga lang ako. At para sa inyong kaalaman, gusto ko nang lumaya ang nagpakalayo sa inyo. Kaya, mas mainam pa, Ama, na ibigay mo na sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nakukuha sa akin. At magmula sa araw na ito, huwag niyo na akong ituloy na anak, dahil ayoko na ito. At ako'y aalis na lang sa tahanan ito. Hindi naging madali para sa kanilang ama ang tanggapin at isipin na mahuwalay na sa kanya ang nakababatang anak. Subalit, nagpasya siya na ipagkaloob ang inaangad nito. Kaya sa loob ng mga ilang araw ay kanyang hinati ang kanilang yaman at ibinigay ang mana na naupukol sa nakababata niyang anak. Anak, nakasisiguro ka ba sa iyong pag-alis? Ito, ang iyong tahanan. Maayos ang kalagayan mo rito. At ang lahat ng iyong mga kailangan ay natutugunan ko. Buo na ang aking desisyon. At wala nang sino man makakapigil pa sa akin. Kaya, ibigay mo na. Akin na ang aking mana. Ama, hindi ba isang paglabag sa aking kinadislan ang pagkuha ng kanyang yaman habang kayo'y nabubuhay pa? Isa itong kalapastahan sa iyo, Ama. Kaya nararapat lang na wala siyang makukuha kahit ni isang kusin ng iyong yaman. Anak, kung yan ang iyong napagdesisyonan, ay pagkakalap ko sa iyo ang iyong ninanais. Narito ang parte ng iyong yaman. Sa wakas, magmula sa araw na ito ay malaya na akong gawin ang lahat ng bagay na aking nilalais. Sigurado akong mas masaya ang buhay na naghihintay sa akin sa labas ng tahanan ito. Kaagad na umalis ang nakababatang anak, dala-dala ang parte ng kanyang mana. Siya ay naglakbay patungo sa malayong mundo. At doon ay nagkaroon siya ng maraming inanubol na ang kanyang lakas, oras at yaman sa mga bagay na nagpapasaya sa lahat ng bisyo at masasamang gawin na kanyang nanais.
Daddy. Halika kaibigan, kami yung saluhan. Tumuloy ka. At huwag kang mahiya. Napansin namin, ika'y baguhan rito. Malayo ang aking nakbay. Kaya, napalito ako upang masaya. Ganun ba? Kung ganon, tingnan ang alak yan! Kaibigan, tumaya ka! Baka mas kaibigan, lalong matatagan ang iyong kayamanan. Sige, bigyan niyo pa nga akong anak. Ayos! Panalo na naman ako. Kaya nga ulit kaibigan. Sigurado, mananalo ka din. Mahal, mukhang nagtalo ka na sa laro mo yan. Ayos lang yun. Nasiyan ako sa lakong to. At marami pa naman akong mga salapi. Naku, sa dami ng kanyang yaman ay hindi ka doon kung saan yan. Hayaan mo at paliligayahin kita ngayong gabi. At nang maubos niya ang lahat ng kayamanang meron siya, ay nagkaroon ng baluhang pagbuo sa bayan ni Rose. Ang lahat ng tao ay wala ng makain. Bawat pamilihan ay nagsara. Ang lugar na dating puno ng kasiyahan ay nababalot na ng pasakit. Kaya siya ay nagsimulang mangailang. Siya ay wala nang natirahan. Wala nang kaibigan. Walang malapitan. At walang mahal. Hoy! Umalis ka dyan! Sa amin yan! Sa akin to! Nauna ako nakakuha ko! Ibigay mo sa amin yan. Sa amin na lugar na to. Sa akin nga sabi ito mo eh! Hoy! May isang mga magtapo ng basura sa bantang doon! Hayaan mo na yan! Oh, ayan! Sa'yo na yan! Tayo na, baka maunahan na naman tayo. Sa kanyang labis na pagkagutom, ay naisipan niyang maghanap ng mapagsisilbihan. Ito na lamang ang kanyang tanging paraan upang mabuhay, sapagkat walang sinumang tao ang nais mabigay sa kanya. Ama, may isang lalaki manuwisan na sa labas! Kaibigan, ano ay yung kailangan at kailan pa ito? Nais ko po sanang makahingi ng kaunting makakain, sapagkat ako'y gutom na at ilang araw na hindi kumakain. Paumanhin! Ngunit kami ay kinakapos at nagtitipid ng aming pagkain sapagkat panahon ngayon nagkagutom. Parang ako na ako'y yung tulungan. Kunin niyo na lamang ako bilang tagapangalaga ng babuyan. Kahit anong pagkain na inuwi sa akin, ay aking tatanggapin. Baka naman lamang ang akin dyan at magkaroon na matutuluyan. Nakakasiguro ka ba sa iyong ninanais? Oo, naway ako inyong pahintulutan. Sige, halika. Sumama ka sa akin at ituturo ko sa iyo ang mga dapat mong gawin. At siya ay sumama at nakikilala sa pamilyang niyaon
upang mamasukan bilang isang tagapagpakain ng kanilang mga alagang baboy. Bagamat wala siyang alam at hindi sanay sa pamilya, ay handa siyang magtiis sa anumang hirap na kanyang kadalasan. Subalit hindi ginagawa ng mag-asawa ang maging bunga ng kanyang pagtitiwala. Magmula ngayon, iyan na rin ang iyong kakainin dahil wala ka palang silbi. Maraming baboy na ang namatay sa iyong pangangalaga. Baka po may mainam kayong pagkain. Aba! Kanina halos walang makain. Hindi mo ba alam na yung pagkain mo na yan ay pagkain pa sana ng aming mga alagang baboy? Magpasalamat ka at manang nakambili ng tinahan at pagkain. Ako po ay nangihina at wala ng lakas magtrabaho. At nagre-reklamo ka ba? Di ba ginusto mo yan? Halika dito! Halika dito! Ayan! Sige! Kainin mo yan! Ayusin mo ang trabaho mo! Bakit? Ako lagi dito. Bakit? Hindi dumi po. Ano nangyari sa akin? Ilang mga alipin meron na aking ama na may sapat at lumalabis na pagkain. At ako, narito, namamatay na sa gutom. Isa kasi akong suway na anak. Sa mula ng mabutihan at pagmamahal ng aking ama, ay nagawa ko pa siyang talikuran. Ako ay sanangan at hanggang sa aking ulo. Kaya, nakakatawa ako na magyari sa akin ang pangalo. Pagod na ako. Hanggang ilang ba ako lulukod? Nagtitindig ako. Ang alawag sa aking ama. At tanging sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako na sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Kahit gawin mo na lang ako tulad sa iyong mga alilang upahan.
nang maglakbay pa uwi, hawak ang pag-asang siya ay tatanggapin pa muli ang kanyang ama. Datapwat nasa malayo pa siya, ay nasulyapan na siya ng kanyang ama. At siya ay nahawagan at tumakbo patungo sa kanyang nagbabalik na anak. Nagkasala ako na sa namin. Sa iyong Panginoon. Hindi na ako mararamdaman na tawagan ng anak. Ako ay iyong magtawarin. Kung iyong ipagkakal ko, laki niyo pa rin nanapin. Gawin niyo na lang ako. Sa iyong mahal. Hindi maaari. Ikaw ay aking mahal na anak. Ako'y nagagalak na ikaw ay naririto muli. Kay tagal kitang hinanap at naghintay sa iyong pagbabalik. Pati ko ang nagsisisi. At ikaw ay aking pinapatawad sa anong kasalanan iyong nagagawa. At dali-dali tinawag ng ama ang kanyang mga ayuda upang ianyag ang isang magandang balita. Mga alila, narito na ang aking nawawalang anak. Kaya, isuot niyo sa kanya ang pinakamagandang balabal. Lagyan ng singsing ang kanyang mga kamay. Mga paglapak sa kanyang mga paa. At dalhin niyo rito ang pinakamataba at batang baka. Maghanda kayo at tayo'y magdiwang. Nagpatawag ng isang maranyang pagdiriwang ang kanilang ama dahil sa labis na pagkatuwa sa kanyang pagbabalik. Subalit, nalaman ito ng nakatatanda ng kapatid. Anong nangyayari? Tila lahat kayo ay nagdiriwang. Dumating po ang iyong kapatid at pinakain ng iyong ama ang pinakamataba at batang baka sapagkat siya ay nagbalik ng maayos at ligtas. Mahal kong anak, narito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Ama, ilang taon ako nagsilbi sa iyo at hindi sumuway sa iyong mga saloobin. Ngunit, hindi mo ba na ako pinagbigyan ni isang batang kambing upang ako naman ang magdiwang kasama ng aking mga kaibigan? Tapos heto, dumating ang inyong suwayan na anak na nilustay ang inyong pinaghirapan at sumama sa marunuming babae at iyong ipinakain ang mataba at batang baka para sa kanya. Anak, hindi ka ba nasisiyahan na ako'y lagi mong kasama? At ang lahat ng aking pag-aaral sa iyo, hindi mo ba'y kinatutuwa na malaman na akong lubos na nagagalak sa pagbalik ng iyong kapatid? Halika na, anak. Nararapat lang na tayong magdiwang sapagkat ang iyong kapatid ay patay na at muling nabuhay. Siya ay nawala at muling natagpuan. Ama, naghihintay na po sila sa akin. At sila ay nagpasimulang magkatuwa at ipinagdiwang ang pagbabalik na nakababatang anak
anak na minsan ay nawala at ngayon ay natagpuan. Ang talinghagang inyong nasaksihan ay nagpapakita ng kagalakan ng isang mapagmahal at mahabaging ama sa nagkasalang anak. Totoo nga na ang Diyos Ama ay ang Diyos sa mga nawawala at siya ay nanatili sa kanilang pagpapagaling. Ika nga sa Biblia, magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi, kaysa siyang naputsyang na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Nakikita mo ba ang kagalakan ng Diyos? Mahal na kaibigan, si Kristo, ang ating Panginoon, ay nakahandang tanggapin ang sino mang makasalanan na sa Kanya'y lalapit at hihingi ng kapatawaran.